At sa kaugnay na balita, naka-blue alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bagyong Dodong. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Pinaghahanda na ng NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan sa Eastern Visayas Region, Bicol, ganun din sa mga apektadong lugar sa Luzon sakaling kailanganin ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Dodong. Batay sa forecast ng Pag-asa, bukod sa malakas na hangin, magdadala rin ng bagyo ng heavy to intense rainfall. So yung mga areas na kadalasang binabaha, malapit sa kabundukan na maaari makaranas ng landslide, dapat ready na sila and on standby. Dahil nasa blue alert status na ang NDRRMC Operations Center simula kaninang hapon, kinakailangan na nakaantabay ang mga personnel ng Pag-asa, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, ganun din ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa pagresponde dahil sa bagyo. Inalerto na rin ng NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dodong kaninang madaling araw. Nagpulong din ang Pre-Disaster Risk Assessment Core Group. So nag-meeting sila kanina para sa pagbibigay natin ng babala sa mga regional councils natin at para lang mag-prepare na tayo ano ba yung next steps natin dahil dito. Ayon kay Marasigan, mahalagang mapaghanda ang mabuti ng mga LGU at nasasakupan nito ang magiging epekto ng bagyo, lalo na at batay sa pinakahuling weather forecast ng Pag-asa ay posible itong maging isang super typhoon. Paalala rin ng NDRRMC, manatiling nakikinig sa ulat sa panahon upang malaman ang galaw ng bagyo. Marapat din na maghanda na ang bawat pamilya tulad ng pag-iimbak ng sapat na pagkaing hindi agad nasisira, malinis na tubig, first aid kit at ekstrang baterya para sa flashlight at transistor radio. Pakiusap din ng NDRRMC sumunod sa lokal na pamahalaan sakaling mangailangan ng preemptive evacuation. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide.